advice ko sa iba na yun nga, reply nyo si Starlink. Bakit wala kayong nakuhang confirmation code? Kasi i-expect nyo yan, darating talaga yung unit nyo. Maayong adlaw sa tanan or magandang araw sa lahat. Ito na naman si Technology, no? Gusto ko lang mag-share another topic about Starlink. Before po kasi nagkaroon ako ng Starlink, which is ang refurbished unit ng Starlink, nagkaroon pa po muna ako ng konting problema. So, masasabi kong konting problema kasi nasolusyonan naman yung Starlink ko. Last July 26, yung pagka-order ko talaga ng refurbished unit, ay nagkaroon akong problema sa order confirmation. Hindi, sa ano po pala, sa confirmation code. Yung confirmation code po, yun po yung isi-send sa email mo from Starlink. Magbibigay siya ng confirmation, and once na ma-check mo sa email address mo, doon mo pa ma-access yung ibang features po ng Starlink, like makakagawa ka na ng own password mo, ma-view mo na yung like ang tracking ng unit mo, and pwede din kayo mag-check sa shops ng Starlink doon. So last July 26, so share ko lang, nag-apply na po ako yung sa yung lugar na paglalagyan ng refurbished Starlink, pangalan ko, yung Paymaya yung ginamit ko, yung ATM ko, virtual card yun siya, and then ano pa ba, yung email address ko. Actually may negligence din po akong ginawa kasi kalimutan ko yung email address ko. So having said that, na yung email address ko ay nagkaroon ng problema kasi nga nakalimutan ko, mabuti na lang ako na i-contact si Starlink. So nag-send ako ng email kay Starlink na with regards na yun nga, na order ko na successfully na yung aking confirmation ng aking order, na approve na siya, and then bakit wala akong confirmation code na nakuha sa email address ko. So nag-expect din po kasi ako na akala ko madali lang mag-reply si Starlink. Medyo matagal po pala si Starlink. Aabot po ng mga 2 to 3 days. Paminsan nga 4. So napakabagal po ng customer service ng Starlink. Di ko naman talaga sinasabi na yung pangit talaga yung customer service si Starlink. Yun lang, nababagalan lang ako sa kanilang pagsolusyon sa problem ko. So nag-send po ako ng email sa kanila. So yung email ko, nagsasabi doon lahat-lahat ng mga details ko, kailan ko na-order, anong email address, anong cellphone number ginamit, ganito, ganyan. So lalagay na po lahat. Another problem po kasi din yung naiisip ko dyan is kapag hindi ko makuha yung confirmation email code ko doon sa Starlink, hindi ko ma-order yung Ethernet adapter. Yung Ethernet adapter, guys, yun po yung ginagamit natin para makonect natin yung LAN port ng Starlink natin. So kung gagawa tayo ng piece of Wi-Fi, kailangan kasi ng UTP cable, no? So category 6 na UTP cable para makuha natin yung outmost speed ng ating Starlink. Kailangan talaga natin ng Ethernet cable. So yun, nagkaroon tayo ng problema sa simple lang, no? Email confirmation code. Then madidelay na yung pag-order natin ng Ethernet cable. So nag-reply na sa akin si Starlink after ilang days. Yung mga reply niya is iba't ibang representative na yung nakausap ko. Ang gusto ko lang kasi malaman kung may mali man akong nagawa sa pag-purchase ko. Gusto ko si Starlink agad-agara may checking siyang ginagawa na sir, mali po pala yung email address mo. Pwede mo bang ma-recall yung email mo, mga ganong bagay. Kasi kung i-compare ko, no, sa mga ibang hindi nga sila yung mga international na
I mean international, like for example sa gaming, sa mga naglalaro ng, ako noon naglalaro ako ng online games, for example lang, Ragnarok Online, sa mga ano yan, sa mga old school ng gamers, no. 'Di ba mayroon forgot password, security question, mga ganung bagay. Kung nakalimutan mo man yung email address mo for example or password mo, sasagutin mo lang yung security question, like who is your what is the name of your mother, for example lang. So i-answer, type in mo doon. So mag-expect tayo ng email verification galing sa doon sa hinihingnan mo ng forgot password or email. So sa case ni Starlink, wala po talaga akong nakuwang ganun na feature nila. So advice ko sa iba na yun nga, reply nyo si Starlink, bakit wala kayong nakuhang confirmation code, kasi i-expect nyo yan, darating talaga yung unit nyo. Sa experience ko lang, dumating yung unit ko July 26 na order, mga August 4 dumating na yung unit. So sad to say, wala pa rin yung Ethernet cable. So problema na naman yun. So nag-research din ako doon sa sa case din, kasi si Maya, iniisip ko baka pwede matulungan ako ni Maya virtual card, na baka pwede cancel ko na lang yung Starlink ko, kasi yun nga, wala akong nakuhang email confirmation code. So si Maya, na-chat ko din siya sa kanilang customer service nila. So yun nga, sinabi ko yung concern ko na nag-order ako ng refurbished unit, and upon ordering, yun nga, pumunta lang doon sa page kung saan may yung approval ng aking order, pero sa email ko mismo wala silang sinabi na yung confirmation code, which is important for you to access your Starlink once andyan na sa iyo. Ma-access nyo siya, yung mga features like mga password nyo, mga mountings na pwede nyong orderin sa kanilang online shop. Madaming mga features doon na kailangan mong i-set up. So kung wala yung confirmation code, mahirap po talaga. And then kapag din po na nandyan na yung unit natin na Starlink, nasa sa atin na, tapos wala pa yung confirmation code, ang mangyayari, aside sa hindi mo magamit yung unit, running na po yung yung 1 month na yung sinasabi nila may free yata yun na subscription nyo. So after 30 days niyan, automatically madeduct na kayo ng 2,700, depende yun sa first na choice mo ng type ng service or subscription, residential ba, roaming, mga ganyan. So sa aking case, residential yun. So sa August 4, hindi ko pa yun na na naka-order ng Ethernet cable, hindi ko pa nagamit. So balik tayo sa Starlink, na yung reply nila sa email ko. So ang nangyari, naka-reply na si Starlink, nagsasabi na customer, hindi successful yung payment na nangyari sa inyo. And then hindi pa nila sinasabi na bakit hindi nag-success yung payment mo. Hindi nila sinasabi if yung concern lang po talaga pala is yung email address, na mali yung input ko doon. Kahit anong gawing mong email address na retrieval or forgot password, wala talaga, kasi hindi nga nila sinasabi sa iyo na email address yung problema. Siguro may doubt din sila, baka hindi ikaw yung taong yun na pero na case close ko lang talaga ito through checking first sa Maya virtual card ko na anong dapat gawin. So nagsuggest si Maya na mag letter of dispute ako, kung saan, kasi nga sinabi kasi ni Starlink at first na wala talagang successful payment na nangyari. Though may mga proof naman na minus na sa virtual card natin. So tayo as consumer, natatakot din na kayo baka yun nga, nawala lang, parang bula yung pinaghirapan nating pera sa Starlink natin. So sabi ni Maya virtual card na
magawa po kayo sir ng letter of dispute. So expect lang within 15 days, kasi processing pa kasi yung 15,300 na supposed to be na bayad na yung Starlink unit mo. Kasi kung ang nangyayari, parang hindi pa kinuha ni Starlink yung bayad from Maya. So i-contact mo si merchant sir. Yung merchant na sinasabi ni Maya is si Starlink. Excuse me po. So kailangan malaman ni Maya na nagbayad talaga si customer. So ginawa ko na yon lahat, na send ko yung mga proof ko na nagbayad talaga sa Maya through virtual card. So si Starlink dapat i-acknowledge na yung bayad ko. So upon many emails, so nangyari lang talaga na parang nalinawan na si Starlink is through yung unit nandito na sa akin. Yung features ng unit, yung kit number niya, may mga tanong din siya na kung talaga bang ikaw yung bumili ng unit na yun. So sinabi ko din kay Starlink na yun nga sir, gusto kong i-change na lang yung email address, kasi yun nga, matagal sila mag-verify, walang validation na Sir Rafael or sino ba na dapat pala sir yung email address mo is correct, i-correct natin. Matagal nga sila nagsabi ng yung parang may hint sa email address mo kung talagang sa'yo ba yun, kasi ikaw, nakakalimutan din natin kasi yung email address natin paminsan-minsan, especially madami ka ng email address. So ganun. So yun lang, sana sa iba ding mga mag-order ng refurbished Starlink, check din nyo yung kumbaga isulat na lang talaga sa papel yung email address, lahat ng mga important details nyo. Check nyo ba kung na-access ba nyo yung email ninyo doon sa Starlink. I-check nyo din yung mga kit number. Tapos yun nga, yung confirmation code ang pinaka-importante, confirmation code. So wala po yun, hindi po tayo makaka-order ng Ethernet cable. So na-order ko pa yung Ethernet cable ko on August 4. Tama, August 4 ba yan? Ay hindi, August 13 ko na na-order. So parang hindi ko na na-avail na yung, kung tama lang i-comment nyo lang below if mali po yung pagkakaintindi ko sa parang may 1 month free trial sana si Starlink, hindi ko na-avail yun kasi wala nga akong confirmation code na nakuha. So may 2 days ako na parang lugi na hindi ko na nagbayad na ako ng subscription. So 26 parang na-avail ko siya August 28. August 28 na ako nag-start sa Starlink. Supposed to be August 26. Yun nga, first bayad man ng subscription ng residential. May libre ka na yatang 1 month doon Then kung okay ka na, sige, bayad ka na ng 2.7. So yun lang, sana na-explain ko lang. Recap lang, check nyo yung email ninyo, lahat ng mga credentials doon sa pag-order nyo ng Starlink, sulat nyo sa papel. Check nyo lahat ng PayMy accounts nyo. Kung ito pa, automatically pala magdeduct si Starlink sa inyo kapag lagpas na kayo sa 30 months na period, 30 days pala, correction, nung 1 month na period. So once hindi mo pa na-activate yung unit, hindi nyo pa na-on physically, so mangyayari si Starlink, may kakayanan siya na mag-minus diretso sa inyong PayMaya. So yun lang po, sana may natutunan kayong bago. Hopefully hindi din mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. So maraming salamat po and God bless.